Ikaw ba yung kuya na kapag sinabi kailangan gawin? Wala akong kapatid na pasaway, lahat mabait. Pero nung buhay pa si Daddy, posibleng umapila pa sila. Pero pag sinabi ko, batas na. Diretsahan, Lance. May mga bagay na kung minsan nakakainis si kuya, di ba? Minsan hassle si kuya. Minsan may gusto kang puntahan, huwag mong puntahan. Minsan may gusto kang gawin, huwag mong gawin yan. Ay, no holds barred to ha. Gusto ko rin malaman eh. Pero Ran and Lance, sa inyong magkapatid, sa inyong dalawa, pag nagkakaroon kayo ng problema, anong una niyong ginagawa? We had some things to solve. And we put our heads together. Meron tayo konting problema dito. Manood tayo ng Netflix bukas na. Everybody goes through problems no matter what the status is. No? Ano yan eh, subjective yan eh. Eto dumating sa punto ng isang buhay ninyo na si Lance ay muntik nang mamatay. Lance, pakikuwento nga yung trahedyang nangyari sa'yo at paano mo ito na-resolve? 2014, tumanggap ako ng role, Jesus, for Sinacolon. First day of project ko na i-transform yung katawan ko na parang Kristo nga. Nakahiga ako, I was doing flies. May dalawang dumbbell na magaan lang. Yung isang barbell na nakasabit sa taas. Yung coach ko mismo, natisod siya, so nahulog siya from above. So talagang bumaon siya sa mukha ko. Tsaka yung isang eyeball ko na to, talagang bumaon siya sa mukha ko. And I was more than 50-50, as in, mas lamang yung mamatay na. Hindi kami binigyan ng assurance ng doctor na mababalik sa normal yung mukha ko. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, tanghali, hapon, malaming araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Thank you so much sa lahat ng ating mga kaibigan, sa mga abroad, nandiyan sa USA, sa UK, Japan, Hong Kong, at kung saan pa. At syempre, dito sa Pilipinas. Thank you so much dahil patuloy niyo po akong sinusuportahan, patuloy niyo po akong minamahal. Thank you so much sa tulad ng aking pangako. At this time naman, dalawang lalaki. Yummy. Please welcome Mr. Lance Raimundo, Rani Raimundo. Yes! Thank you. Hello to all the viewers. Alam mo ba na pinapanood ko tong show mo? Maraming salamat sa iyo. Yung mga artista at celebrity na yuyumanize. Na mahalaga naman sa mga fans at nakikita nila, ay, ganito pala. Tulad to, si Beverly Salveo pala. Hindi lang magaling magpato at kumanta, magaling rin pala magluto. Nalalaman nila dahil sa show. Ayun, maraming salamat. Na-appreciate namin yun. Salamat naman ng bonggang-bongga. At dahil na-appreciate mo, sabi mo, nakikita na totoong tao, sino ka ba in real life? Ako, kung i-Wikipedia mo o i-Google mo yung kung sino ako sa buhay, sa pamilya namin, malaki una lalabas na word doon, kuya. Dahil una, literal, ako yung kuya. Higit sa lahat, pinaninindigan ko yung responsibilidad at trabaho ng isang kuya. Ano ba nga ba ang isang kuya? Ano nga ba ang ginagawa ng isang kuya sa isang pamilya? At sa kanilang pamilya, ilan nga ba sila? Iisa-isahin. Kakalkalin natin. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo sa tahanan ng mga Raimundo. Lance, pang-ilan kayo sa magkakapatid? Second ako. Actually, we're 4 brothers. Sa mom and dad ko, kami lang dalawa ni Rani, but we have 2 half-brothers, care of our dad. Nasa showbiz din sila, si DJ Buddha tsaka si Young Bawal. Si DJ Buddha, he's, nakikita nyo si Itbulaga, and he plays with Apple the App of Black Eyed Peas, so he's the DJ. Si Young Bawal naman makes all these really famous beats, including yung beat ni Abra sa Gayuma. So, we're really proud of them. So, in short, kaming apat talagang Solid. Solid kayo. Kahit magkaibang ina. Ay, alam mo kasi, kapatid ay kapatid. Kailangan lang ng technical distinction. Of course, may full brother, may half brother. Pero para sa amin, a brother is a brother. So, yinakap namin sila lahat. Paano mo hinahandle ang mga kapatid mo? Ikaw ang panganay, ikaw si kuya. Napakagandang tanong kasi hindi ko kailangan i-handle. Kasi napakaswerte ko, mababait mga kapatid ko. Wala akong kailangan i-handle. Unang-una, I let them be their own man. I let him be his own man. Ganun rin sa dalawa. Pero syempre, there must be a sense of order. There must be, para walang chaos. So talagang, they look up to me. I just make sure that they're on the right track. But they are, so... Pero sa magkakapatid, may makulit. Makulit. May hindi seryoso kapag kinakausap, may joker na nagkukwentuhan kayo ng formal, biglang papasok kapag yung joker niya. Sino sa kanila? May weird. May weird.
May weird? Ikaw. Ikaw ang weird. Weird in fun way. Kung sa makulit naman, yung seryosong usapan tapos magkukulit, palagay ko nga ako eh. Siya na yan. Bakit? Siyempre, pag ikaw kuya at meron kang isang direksyon o aral na gustong i-share, alam mo, pag inatake mo to sobrang serious, magkakaroon ng resistance eh. But when you say it in a very light, but they know I'm firm. And then all of a sudden, I break into character and make it funny. And they know that, si kuya, seryoso sinasabi. Ikaw ba yung kuya na kapag sinabi kailangan gawin? Sa totoo niyan, like I said, only think I'll stress. Wala akong kapatid na pasaway, lahat mabait. Pero nung buhay pa si daddy, posibleng umapila pa sila. Pero pag sinabi ko, batas na. Batas na talaga. Naibigay na talaga sa'yo. Naisalin sa'yo. Kaya maingat naman ako at hindi ko inaabuso yun. Pero talaga, sinabi ko, kuya, gusto namin pumunta dito. Hindi ko gusto yung crowd. I don't feel it safe. Sa ako, walang pupunta. Diretsahan, Lance. May mga bagay na kung minsan nakakainis si kuya, di ba? Minsan hassle si kuya. Minsan may gusto kang puntahan, huwag mong puntahan. Minsan may gusto kang gawin, huwag mong gawin yan. Ay, no holds barred to ha. Kung wala talaga. Sige. Oo. Gusto ko rin malaman eh. Oo. May mga pagkakataon ba na gano'n, naiinis ka na sa kuya mo dahil talaga namang grabe naman to, ayaw akong pagbigyan? Ganon? Actually, kahit na no holds barred ito, wala akong masasabi talaga because I'm really lucky na nothing to complain about kay kuya. Minsan, parang nakikita ko na nga si dad, tapos minsan nagiging kaboses na nga rin. So, I guess we're blessed kasi ganito talaga kami lumaki. In fact, in our whole life, never pa kami nag-away. Pasintabi sa mga religious, no? But I really have to say, with God as our witness, alam mo, never pa kami na nag-away eh. O kahit kasamaan na loob. Kung bakit, hindi ko alam. Siguro, ang puri bigay namin sa magulang namin, napalaki kami ng maayos. And to think, growing up, we were roommates. Nung nagbibinata na ako, syempre, gusto ko na sarili ko ng kwarto. But it's always been that way. Nung bata kami, naglalaro kami. Natamaan niya ako, hindi ko naman magantihan. Dahil kuya ako, titiising ko na lang. Ganon kami. It helps din, obviously magkaiba talaga kami, di ba? So, walang clash kasi we're very different people and yet similar. We are so different na nakikita namin yung similarities namin. And because we are aware of our similarities, Ano ba yung mga similarities? our values are It's a similar. value. Yun nga, like ako, di ba, even the way I talk, but then Siguro mas brusko, mas bargas. Siya naman easygoing, chill. Hindi naman sa Mr. on steroids ako or anything, but I think ako bam. Sino mag-gimmick sa inyong dalawa? Gimmick? I think more of me. Yeah, probably. Ikaw Yeah, ang mas ako, mag-gimmick. yeah. Ikaw sa bahay ka lang. Ako ganun, ang totoo niyan, homebody ako eh. Ang pinakalabas ko, if I have a show, that is my time out. We're shooting now, we're doing a series together. Yun na yung gimmick ko. Siguro, dahil mas matagal ako sa mundo, hindi naman sa nagsawa, kung hindi, na-enjoy ko yung nagluluto ako. Then I'm in the comfort of my studio, office, / man cave, where we hang out. Then I just watch my favorite Netflix and drink coffee. And then sometimes, mga kaibigan ko nasa baba lang, I just go down our building, have coffee with friends. Pero tapos na ako yung the need to go out, party. Ang ganda ng pagpapalaki sa inyo ng inyong magulang. At dahil malaki ang nagawang influence sa inyo ng inyong ina at ama, bigyan naman natin sila ng pangalan. Anong pangalan ng mother and father niyo? Unang-una, very, very proud kami sa aming mother, no? Alam mo, binuhat kami niyan, each ng 9 na buwan, di ba? Pero hanggang ngayon, buhat-buhat pa rin niya kami, especially spiritually. Now, our mom was an actress and she was also the first runner-up of the first Binibining Pilipinas. Ang pangalan niya, her maiden name is Nina Zaldua. Kasabay niya yung mami ni Paps. No, Dulce. si Tita ate, Dulce. Tita Dulce. But in Binibining Pilipinas, yung nanalo that year is Mirna Panlilio. Hirap pa rin pa niya. Yeah. So, ang nanay niyo pala is beauty queen. Kaya siguro naging madali rin sa akin to enter the field bilang host because I grew up around elegance, beauty, so And Grace. and grace. So parang to be involved in it as a host, parang hindi siya bago sa akin. Eh, ang daddy niyo. Ang daddy naman namin, he was starting producing movies with our uncle, no? And then he is businessman, a fantastic businessman. Fantastic. And he's also one of the best leaders that I've ever seen. Kaya yan ang hero ko. He was the founder of the first Philippine-born civic organization. Siya yung talagang naging maestro ko sa buhay. At syempre, bilang panganay, I was really trained hard. Pag minsan nga, lahat ng sabihin nung panganay, mali. Mahirap. Meron ako, ito suggestion ko sa, hindi, mali.
hanggang sa sumasama loob ko. Paglabas ko ng opisina, sabi niya sa tito ko, tama yung idea ni Ryan, galing talaga. Tapos sabi ng tito, ba't ka lumabas? Hindi naman nakikinig sa mga idea ko, pali pa lang. Yun ang gagawin, ang galing daw na naisip. Ba't di niya sinasabi sa akin? Para hindi ka mag-relax. So that's how I was trained. So anong name niya? Nilo Nilo Raimundo. Raimundo. He's the founder of Philippine Eagles. Mula pala kayo sa angkan na kung saan kayo kilala, prestigious, prestigyoso, at napalaki kayo ng maayos. Nung bang kabataan nyo, naranasan nyo rin maglaro sa lansangan, tumbang preso? Ay, oo. Siya. Ako. Kasi alam mo, yung naabutan ko yung the humble beginnings. Tumira ako dito sa Ralios, sa Degia, Heroes Hill pa. Wala pa si Lance noon. Wala pa. So the humble beginnings of my parents when my dad was and mom was starting in life. Naalala ko dati, sa mahabang apartment yun, kumakatok pa ako sa kapitbahay. I was a little child. Kakatok ako, Mr. and Mrs. Ho. Pwede ako makahingi ng asukal. Wala pa kaming asukal. O ito, bigyan ka namin champurado. O daling ko to. The humble beginnings. And then my dad, instantly, he really worked hard until he really made it. Tapos pagkadilat ko na sa Pagka-delete na, nasa Green Hills na kami. So ako talaga, even nasa Green Hills na kami, my dad really maintained that. Pinagawa niya ako ng kariton eh. Hiningi akong Jari Bote, tsaka may sumusunod sa akin kotse, tsaka bodyguard. Ikaw ano naman naranasan mo nung panahon ng kabataan? Nung pinanganak kasi ako, medyo si dad was already involved in the political scene. He used to be an advisor. So medyo that time, medyo maingat na siya. So hindi rin ako nakakalabas masyado. So yung mga na-experience ni Kuya is different from what I experienced growing up. But I'm glad na now, as adult, parang ini-immerse din niya ako sa mga hindi ko nakitang aspects ng buhay. Na-miss mo yun? Yung Hindi, mga laro kasi ng di ko kuya mo alam na eh. hindi mo nagawa? No, hindi ko naman siya na-experience. But I find it exciting now kasi bilang artista, di ba, parang isang we do period drama, mga buhay ng 60s, 70s, 80s. So yun, I find it exciting to discover yung mga hindi ko masyadong naranasan. I have him around me to guide me para mas totoo yung atake na parang talagang dumansit. Honestly, kasi si Ran kapag nakita mo, masa eh. Ang daling lapitan, ang daling kalad ka rin na, halika nga dito, sab tayo. Si Lance kasi parang may wall. Parang ano eh, iba yung kinalakihan mo sa kinalakihan ng kuya mo. Pero adjustable yan. Yes. Tsaka, alam mo, kahit sa mga street kids, alam mo, pag minsan sila ko, alam mo, baka mga sindikato, hindi, bibigyan ko. He really stops yan, he talks to Yes. kahit sino kinakausap niyan. Kaya lang, pagkakaiba lang namin siguro, dahil yun ang kinalakihan ko, exposure ko. Tulad yan, sa set, pag meron kaming taping, hindi mo ako makikita sa loob, makikita mo, kasama ko yung cameraman tsaka crew doon sa karinderya ni Aling Uding. Nandito sa ilalim ng puno. Hindi dahil nakikisama, kundi nag-i-enjoy talaga ako. Ganun ako. Ikaw, Lance, nag-i-enjoy ka rin ba sa mga ganun? Of course. In reality, di naman ako talaga maarte or high maintenance. Ganun. Mukha lang. Oo nga eh, no? Yung mukha niya kasi parang sophisticated talaga. Parang, teka, saglit lang, mami, itsura din. Pero yun nga, being the son of the founder of yung Philippine Eagles na social civic organization, lumaki talaga kami sa serbisyo. So like, pag may mga sakuna, kahit na ako nung bata ako, dinadala ako ni dad talaga kahit saan. So pag nagkakalindol, minsan nakapandumang mga scenarios na may mga batang nakastock sa ilalim, nakikita namin lahat yun. Tumutulong ka doon. Of course, yeah. So, Do you remember big tragedy yung sa Nueva Ecija, yung isang eskwelahan? Sa eskwelahan, Yan, tapos naalala mo isang bata doon na buhay pa pero kinakausap. Yes, kasi nandito kami, nag-rescue kami doon. So he was very young and he akiswahan sa ilalim ng lupa. Sanay kami dyan. Sama sa buhay namin talaga yung pakikisama. Kumbaga, it just comes with the package. Pero when it comes to loving, generosity, empathy sa mga tao. Kumbaga, yun lang yung itsura niya. But then, naman sa loob ng bahay, ano kayo? Ano ginagawa niyo? Because we live in a condo right now. Nung namatay Same, si Dad, one condo. lumipat na kami sa condo. Pero magkakaibang floor. Si Kuya lives in one floor. Mom and Dad, nung buhay pa si Dad, isang floor. Ito malaki kasi 3 units combined. Ako naman may loft. So pinaka-home base namin is the unit of our parents. So 9:30 a.m. vault in na kaming Pati yung lahat. studio ko, yung opisina, doon na rin. I can work in my studio. Isilip lang ako dito, check namin ng mami. So yun, magkikita kami doon. Sometimes 8 in the morning. And then, we go to the gym every single day. Pagkatapos nun, we make sure na ma-prepare namin ng food ng mami. Ako yung nagluluto kasi. Ikaw ang nagluluto? Yes, he's a great chef. Lunch and dinner. Lumaki kayo siyempre na kayong dalawa may mga yaya. I had my yayo. Nakapatid naman yun, yung yaya niya. Kasi yung mga kasambahay namin, nagiging family. It's only this year na wala kaming driver. Kasi yung driver namin, ever since, nung bata pa kami, umabot na siya ng 50 years old. So, syempre gusto niya ng ibang leaf na sa buhay. So, hinayaan naman namin. So, now, natuto na rin kami ng lahat. Change oil, everything about cars. Hindi lang yan.
yan. Alam mo sila, so minsan makikita mo yan, naglalampaso ng sahig yan. Naglilinis yan. Naghuhugas ng pinggan din yan. Makakala nila hindi. Ako magluluto parang, ako yung nagluto, ikaw naman maghugas yan. Ha? To the point na hindi ko na kailangan sabihin. Alam na niya, di siya na. Si Rani kasi, tinagurian yan eh. Bahagis Panty. Meron ako isang malaking guitar case na puno na ng ano yun eh. Wala ba kumakataw, pinitsan ako sa entablado ng... Nahagisa ka ng panty? Teka muna, saglit dyan. Pag-usapan natin yan. Yung hinahagisan siya ng panty. Pero I think graciously and I acknowledge, salamat ha. Hindi ka kaya sipunin. Dinadaan ko sa biro kasi damn if you do, damn if you don't eh. Pag initsa kang ganun, tapos mukhang tuwang-tuwa ka, hindi maganda. Pag ikaw parang ano ba naman yan? Para ka namang cage eh. Di ba? Ako, uy. Ayos na, hindi ka pa sinisipan, baka lamigin ka. Nakakapra. Of course, I'm grateful. I remember the very first one. Kumakanta ako. Nagulat ako yung girl gumaganong-ganon. Balad naman yung kanta ko. Wala naman beat. Music hall to eh. Di ba may balkonahe doon? Siguro mga babae may eagle. Akala mo ikaw lang ha? Ay, ako rin. Yung mga nanood doon, parang kumalat. Siguro nagbabao na lang talaga. It became, we're doing it already. Grabe yung mga pangyayari sa'yo, no? Naghisang ka ng panty. Pero in check naman yung ano. Proud ako. Wala makakasabi sa'yo kahit na sino. Yung Raimundo Brothers. Kahit kailan hindi kami nag-feeling. Hindi pumasok sa ano namin yan. We're there to give entertainment. And these bonuses, we welcome them. We're grateful. Kaya okay lang naman. Pero Ran and Lance, sa inyong magkapatid, sa inyong dalawa, pag nagkakaroon kayo ng problema, anong una niyong ginagawa? Problema? Unang ginagawa namin is, kanina ko pa pupunta pag may problema. Siya sa akin, ako sa kanya. And ultimately, ang kausapin namin ang aming ina. Just to share, ganun lang. Pero ano kami, problem solver kami. Oo eh. That is so true. Yeah, never coming, we don't stop. If there's a problem, we don't get depressed. Everybody goes through problems, no matter what the status is. No? Ano yan eh, subjective yan eh. Yung maliit na problema, posibleng maliit sa amin. This year, we had some things to solve. And we put our heads together. Meron tayo konting problema dito. Manood tayo ng Netflix, bukas natin Yeah, siya. pero hindi nag-iba disposition namin. O, hindi nag-iiba. Tignan natin itong magkapatid na ito. Paano nga ba nila nakikita ang isa't isa? Kapag may problema, ano nga ba ang palatandaan? Lance, pag may problema si Ran, ano ang nakikita mo? Actually, it's quite obvious. Parang medyo nag-iba yung vibe, ganun. Tapos medyo tulalay. Tulalay. Anong pagkatulalay niya? Kuya, ganun. Okay, something's happening sa isip ko. Ikaw naman kay Lance, ano nakikita mo pagka may problema siya? Ganun din, tulalay. Lance. Ha? Hindi ganun din. Sa damit ba naghihiraman kayo? Sa damit? Oo. Sometimes. Kasi halos magkasukat kayo eh. Dati hindi. Dahil sa tulong niya, kaya nagkapareho ulit kami. Alam mo, talagang pagyabang ko to ha. Nagkaroon tayo ng lockdown. Talagang terrible. Talagang kala ko sarado na yung mundo. Most of us nag-let go na. Alam mo, one day pumasok sa akin. I was 200 plus pounds. Kuya, magalit ka na kung magalit. You have to work out. Hindi pa tapos, si Raimundo ka. Alam mo, hindi ako napahiya. Nainganyo ako. Sabi ko, tutulungan mo ako. Sabi niya, handa ka ba magtiis? That was the first day na nag-workout kami. Anong pakiramdam ng kuya? Proud. Alam mo, hindi naman porket kuya ka, ikaw palagi nagmamando. Kuya naghahanap rin ng pagsasabihan ka ng kapatid mo. Ikaw bilang nakakabata, bakit mo nasabi sa kuya mo? I wanna have a brother that's gonna live long, di ba? Kasi napansin ko, pagbaba ng hagdanan, nahihirapan na siya, ganun. And even nung una kami lumabas during pandemic, konting steps lang, di ba tumigil ka, tapos parang na-hypo ka. So it's more for health reasons. Tapos bonus na kumukha niya ulit si Rani. So, and dahil dyan, I think that's the reason kung bakit lahat ng mga nangyayari sa amin ngayon na artista ulit siya. Admit it, in showbiz, syempre kailangan din medyo visual. Sabi ko nga kay Kuya, hindi ka nalaos or anything, kaya hindi ka pinapansin. Hindi nila alam, ikaw si Rani Raimundo. Oo, di mo na ako makikilala. Even this biggest fan, pwedeng katabi siya, di na alam siya. Yeah. Tapos white hair, parang ibang tao. Oh, I hear it then sometimes I don't even shave, you know. Anong pakiramdam mo sa pagkukwento niya na tumaba ka, may mga fans na hindi ka nakilala, marami din may magsasabing nalaos ka na, ano reaction mo doon? Alam mo pagdating dyan, walang epekto sa akin. It's not that I don't care about my career or anything. I'm a firm believer, yung what was, this is now. You cannot live in the past. Dati, you know, parang ito ako. Na-enjoy ko yun. Pero I'm not offended because I know yung kakayahan ko. I don't believe in false modesty also, Morley. I mean, in OPM, ilan lang kami na talagang kami mismo nagsusulat ng kanta namin. Kami mismo yung tumutugtog. I don't think there's anyone like me. Sino-sino kayo? Well, Ogie writes his song. We're batchmates. Ogie Alcacid.
Years old. Ilan lang kaming singer-songwriter. Ako mismo tumutugtog talaga sa Tsaka ilan lang silang nakaukit yung mukha sa Music Museum. Kaya I'm not stuck in the past. I'm enjoying today. Wala na akong kailangan i-prove. Pero dahil na-back niya ako in shape, I'm doing shows left and right. We did the US concert tour. Habang nagsasalita si Lance, tinititigan ko siya. Panapan ka ng kuya mo. Idulong-idulo mo siya. Nung pinanood ko naman ito, hindi naman siya nagre-reciprocate ako. Alam mo, iba kasi pagkasama mo sa bahay eh. Hindi ko naman pinapakialaman yung mga pinipili niyang gawing project. Ano. Minsan pinanood ko, napamura ako sa galing nito. Magaling na artista kapatid ko. Nasa bucket list namin. Pero pangarap ko, maka-eksena kita eh. Para ma-experience mo rin yung pagbigay ko. Kasi dalawang artista, give and take yan. I will feed you, you feed back, and blah blah blah. Gusto ko ma-experience mo dahil hindi mo pa ako nakakasama sa Lance, ng mga panahong sobrang sikat na sikat si Rani. Kung saan siya magpunta, naghahabulan ng mga fans. Dumating sa punto na yun na kablat kanan yung kanyang guesting. Rani Raimundo is Rani Raimundo. Yeah. Noong mga panahon na yun ng kasikatan ng kuya mo, nasaan ka no? Studying lang. And I was a big fan. Kung walang exams or anything, talaga nanonood talaga ako ng show. I'm a regular fan. Hindi ko siya kuya na pinapanood ko. I'm watching someone I admire that, you know, I want to, that inspires me also. Hindi ko rin naman alam na dito rin ako mapupunta sa showbiz. It wasn't really part of the plan. Kasi plano ko maging doktor talaga. Gusto mo maging doktor. Yeah. Bakit nawala yung pagiging pangarap mo maging doktor? Na-realize ko na hindi ko siya mundo. Noong mga panahong kumakanta ang kuya mo, minsan ba naiisip mo na sana maging katulad ako ni kuya? Kasi hindi ko rin naman alam dati na nakakanta din ako. Never ko siya explore. I was just busy trying to be a doctor. So, nung bata pa lang ako, medyo nerd ako sa school. Para sa akin, ito siya. Tapos, ito ako ganun. Marami nga siyang naaalala na ginawa kong show, ginawa kong something. Na ako hindi ko na maalala. Mas kabisado pa niya yung mga Kasi nagawa. my idols, diba? Oh. Si Kuya, may mga foreign idols ako. So, parang isa siya sa mga sinusubaybayan ko din, yung music, yung career. Anong feeling mo na ito nagsasalita yung kapatid mo na ginawa ka pala niyang idol? It solidifies the fact that I did something right. So masarap yung pakiramdam ko kasi may nagawa akong tama. And that just makes my responsibility even greater. No? Some beses, ano naging Lance ito? Mula med student, tapos naging Lance. Ito yung talagang, ewan ko, kung miracle. One day, magbe-birthday siya. Sabi ko, what do you want for your birthday? Sabi niya, I want keyboards. Piano. Sabi ko, I have all my instruments there. Inayaya kita, wala ka naman interest. Tapos ngayon, hihingi ka. I had a drum set, I had everything. And then now you ask for this. So we got him a keyboard. And then he like locked himself in his room for 48 hours. Lalabas na para kumain. Tapos then he came out with no background of playing or never naman nag-aral yan. He came out with 7 songs. And then, sabi ko, you wrote this? One of that is You Are The One na naging single ko sa Viva. Parang nagkaroon siya ng epiphany. Oh, di ko alam kung bakit na sometimes you go by instinct. Tapos ako, nag-aaral. Parang sabi ko sa sarili ko, parang something's telling me that probably you really know how to play the piano. Na hindi ko lang talaga parang in-express. Kaya humingi ako. Parang syempre, ayoko may mga tao sa music room na I tried to create. Mura lang naman dati yun. So nagpabili ako. Pati yung pag-aartista niya, well, isa pa palang ginagawa niya even before he went to college. And during college he was already modeling. Yun ang una talaga. Before anything else. Yun yung pinakaunang experience ko na. Nagrarap pa. Pero wala rin sa peripherals ko na mag-aartista ito. Dahil hindi naman niya personality yun eh. Yung acting ko was a coincidence lang. Accident lang siya. Kasi namatay si Angie Magbanwa, yung manager ko. And then may sumulo sa aking agent muna. Tapos may nasagap silang audition for Singapore daw. Actually, this is, not an agent. It's Charlotte Bianco, the writer now sa GMA. He said, may audition daw sa Singapore. Akala niya musical. Akala niya something to do with singing. E di pumunta ako. Punta ko dun para sa teleserye pala for Singapore. Tapos tumago ko. Sabi ko, hindi pala singing, acting. Sabi niya, nandiyan ka na. Subukan mo na. I got accepted. I got one of the main roles. So yung pinakauna kong acting project is actually in Singapore. And then from there, tuloy-tuloy. The rest is history. Sa lahi ba ninyo sino ang kumakanta? Lahat. Si Mom. Lahat. Ma'am, kasi alam mo naman yung mga artista noong 60s. Mami mo at daddy mo pa rin kumakanta. No. Daddy, hindi. Daddy, sorry pero ang galing. Lahat ng talento, kanta, please, huwag ka na kumanta dyan. Kahit sa langit, patahimitin mo sila doon. Huwag mo nang subukan. Palagi singin sound ng daddy ko eh. Yung boses ko, nakuha nung anak ko. Wala na nga natira, kinuha niya lang. Matanong ko lang ano yung dahilan ng pagkawala ng daddy niyo at kailan to? Just last month, no? Noong October 26, 6 years. 89, 21. 6-year anniversary na. 6 years. He died 2018. Ang dad namin, hindi umiinom. Talagang hindi. Kami wala namang umiinom sa amin eh. Kahit na isang kutsara na alcohol, hindi umiinom yan.
Pero he died of Liver cirrhosis. liver O cirrhosis. di ba kapag umiinom ka ng alak yun? Yeah, Oo nga. pero nga, baka congenital. Baka congenital. Kaya rin kami nagiging maingat. We want to serve more, we want to do more. That's why we take care of our bodies. Yeah, tsaka si Dad biglaan. Actually, Biglaan? we work out, we go to the gym together. And just overnight, isang gabi na lang, bigla na lang siyang sumuko ng blood. As in talagang halos nag-flood sa buong ano. Tapos yun na, tuloy-tuloy deterioration. But it was a 2-year journey bago siya kinuha. So ang bigat ng sitwasyon. Oo. At since mamatay ang tatay mo, lalong bumigat ang sitwasyon mo bilang Ako lang naging kapitan ng barko. Hindi ako makareklamo kasi ako yung kapitan. Pero yung grabe suporta nito. To the point na lahat tayo dito kapitan. Tulungan tayo. Silipin ko lang muna, Ran, ang buhay mo. May asawa ka ba? Sino-sino mga anak mo nakatapos? Never naging sikreto naman na ako'y pamilyado. Kaya nga ako minahal ng press, Morley. Kasi at that time, I come from a showbiz generation na pag ikaw ay pamilyado, baka hindi ka na mag-click. I didn't care. I will never deny my family. But I always spared them na masangkot sa mga ano. Kasi proud naman ako. Umabot na ako ng higit 3 dekada. Wala akong bad publicity. Wala akong bad... Totoo naman. Wala kang intriga. Ran, anong pangalan ng misis mo? Yun, pagdating sa mga ganyan, hindi ko na rin para i-announce pa. Para na-enjoy nila yung Pero family. ilan ang anak mo? I have 2 girls. Malalaki na sila. May asawa na, tapos naging isa naman na nagtatrabaho na. Mga young couples ngayon, ayaw muna mag-anak. Pero lahat ng attention nila, mga pet lovers ng mga to. So parang apo ko aso. Eto dumating sa punto ng isang buhay ninyo na si Lance ay muntik nang mamatay. Lance, pakikuwento nga yung Naku. trahedyang nangyari sa'yo at paano mo ito na-resolve? 2014, tumanggap ako ng role, Jesus, for Cenaculum. So, syempre, gusto kong simplify yung buhay ko para mas may embody si Cristo. So, pati yung gym ko na mahal, parang total change muna. So, pumunta ako sa isang parang bakal na gym kasi gusto ko rin maging malaki Cristo yung katawan, di ba? Si Cristo, hindi naman ganito, medyo parang katawan carpenter yun, di ba? First day of yung project ko na i-transform yung katawan ko na parang Cristo nga. Nakahiga ako, I was doing flies. May 2 dumbbell na magaan lang. May mga nakasabit na weights kasi maliit na gym so hindi siya tulad ng mga fitness first na talagang placed well, di ba? Yung isang barbell na nakasabit sa taas, yung coach ko mismo, natisod siya so nahulog siya from above. So talagang bumaon siya sa mukha ko. Akala nga sa balita dati, ilong lang nasira. Actually, buong mukha ko pumasok. 2 inches nag-cave in. Yeah, nag-cave in talaga. Wasak ka nun. Tsaka yung isang eyeball ko na to, talagang bumaon siya sa mukha ko. And I was more than 50-50 as in, mas lamang yung mamatay na. Pwede kang mamatay. Yeah. So ano na-learn mo nun? I learned yung pinaka-importante sa akin kasi syempre nung wala na ako sa 50-50, medyo steady na. Hindi kami binigyan ng assurance ng doctor na mababalik sa normal yung mukha ko. Itong isang mata ko kasi namamatay sa loob ng face ko eh. So, pwede akong mabulag. All these things, kagad ko siyang natanggap kasi I convinced myself na yung value ko bilang tao, may humanity, hindi naman siya nasusukat sa nakikita. So, I told myself na if I'm wheelchair bound, kung sira mukha ako, I could still matter in society. Kaya, hindi ko pinabayaan sarili ko na ma-depress. It was all about moving forward. Kuya, anong ginawa mo nung andun sa sitwasyon na si Lance? Kasi makikita mo na nakahiga, kapatid mo, di ba? Tsaka doon ko lang nakita din namin umiyak. Pero you noticed nga, di ba? In this position ko never changed. Disposition niya, ganyan talaga. Okay, ito pa rin. Tulad nung sa emergency room, bino masamahan ng gising ko na aksidente. Takbo ako, nakita ko, pasok mukha. Hinahanap ko, di ba? Nasaan na yun? Saan yung taong yun? Saka nakabagsak kasi, sumama din. Sumama doon. Kuya ka talaga. Sa loob ng emergency room, wala akong pakialam scandal. I-video niyo ako sa nasaan na yun? Saan nahanap ko? Alam mo how good the Lord is. Nandito sa likod ko yung tao. Tuwing haharap ako dito, meron naman siyang kailangan puntahan dito. Hindi kami pinagtatagpo. Pero nung gusto ko nang magwala, pero mo in total, hinawakan ako nito, kuya, hindi niya kasalanan, huwag mo siyang saktan. Tapos dun siya nag-isip. Doon ako naluha. Yeah. Ano ang pwede magpabagsak sa isang kuya? Pakita kong hirap-hirap ang kapatid. Ano pa bang makakabagsak ng kuya? Lahat ng physical, ibigay mo, sasanggain ko eh. Kaya ko yan eh. Ano ang feeling ng isang kapatid na may ganitong kuya? Blessed talaga. Kaya nga, mga kaibigan ko, I have a lot of friends naman na hindi parang kami yung buhay din. I teach them positivity. Yung mga walang kuya din. Kaya sa maraming mga kaibigan, ako naman yung kuya. Sharing what I have. Kasi meron akong isang bagay na yung ibang tao, wala naman. So, I think we're all equal in God's eyes. So, kaya siguro sila nabigyan ng kaibigan na katulad ko naman. So, that's what I do. Pero isa pa rin, sa nakaka-proud na ginawa mo, Lance, ay nang mag-host ka ng Miss Universe. Wow. Kwentuhan mo naman kami yan. Nakaka-proud ka dyan.
The wonders of online television. I was hosting for Miss Teen International Philippines. Tapos, napanood ng may-ari ng Miss Teen International, the whole thing. And then, nag-reach out sila sa Philippines kung paano daw makontakt yung host na yun. And they flew me to Cambodia muna. And then, when I hosted Miss Teen International in Cambodia, napanood naman ng Miss Teen Universe. So, through the same channel, contact nila ako. Dinala naman ako sa South America, Colombia, to host Miss Teen Universe. And then, next step, Miss Teen International got me again. Yung host country is India. Nagkataon, yung may-ari ng Miss Universe India nanonood. And it sealed the deal. Dun pa lang inayos na yung multiple visa. So, nabalik nila ako sa India to host the biggest Miss Universe regional. Kasi India has 1.3 billion people. So, Konti lang pala, no? sobrang daming candidates, mga 53. Lahat ng kandidata pwedeng Miss Universe. So, nahihirapan talaga yung mga judge. So, I feel proud na dinami-dami ng Bollywood stars, di ba? I guess they really liked what they saw sa Miss Teen Universe na masubukan nga to sa pinakamalaking pageant. So, I'm glad na nagawa natin to. Not just because it's me, pero dahil Pilipino ako. Ibig sabihin, yung Pilipino could go that far. Ano reaction mo, kuya? Ay, hindi ako nagugulat. Galing ng kapatid ko. Ano nakakagulat doon? Ini-expect ko talaga. Kaya yung doon sa mga taga-India, yung organizer, sabi ko magaling to. They know what they're doing. Kinuha nila tama. Ini-expect ko talaga dahil ini-expect din ng mga tao na ang kausap ko ay mga singer. Magkapatid na singer. Pero balikan muna natin. Ram, saan kang kanta sumikat? Unang-una, before I really came out as a soloist, nag-umpisa ako bilang songwriter. And konti lang siguro makakaalam. Pero yung biggest hit ni Ding Dong Abansado, 3.25, ako nagsulat nun. I gave it to him. And then until I remember, sabi nung record company, kasi ako yung kumanta sa demo eh. Ikaw dapat tumakanta nito eh. Bakit nga hindi ikaw? Kaya hindi ako dahil alam ko yung realidad ng buhay. Gawa ng pagkakaturo sa akin ng aking ama. Kami sinuportan ko anong gusto namin gawin. Ikaw kailangan maging engineer, walang ganun. Ang palaging lesson sa amin, pagiging successful ka lang pag sincero ka at gusto mo yung ginagawa mo. So I had to be true. Because in college, I took a political science. I was supposed to go to law school. Pero musikero ako, artist ako eh. Musikero. Mahusay gumawa ng kanta. Kumakanta mismo. Pero ang tanong ng ating mga Gen Z, ng mga kabataan, ng mga millennials at kung sino-sino pa, ano ba yung kinanta niyang 3.25? Sample nga nun. Isipin mo gaano kalumang tao na tayo. Ngayon Hindi nga, wala na- nang payphone. 3.25. Eh, yung piso nga ngayon, hindi na kilala ng mga bata. At saka hindi lang yun, naabutan natin 4 na G's at payphone. O, sige nga. 3.25 lang ang aking kailangan. Yun. Verbatim yun. Kasi nanliligaw ako noon. Kasi sabi ko, wala akong barya. Ali, papalit naman ng barya. Tatawagan ko. Hindi ka wala kang mapipili. Papalitan ng barya. Miss ko na siya eh. Tapos eksakto, Payphone. si Ding Dong, sabi niya, Rans, magre-recording na ako. May kanta ka ba? Wala. O ito, sa'yo na. Pinigay ko lang. Later on, I came out with my own songs. My biggest hit to this day, hindi na ako papakawalan talaga habang buhay is Why Can't It? Paano naman ang tono nun? Why can't it be? Why can't it be the two of us? Diba? At na mga sawi. Parang nalalaglag yung... Ayun. Baka maghagis. Tama. May isang spasyo pa dun sa guitar case ko. Nalalaglag ang panty ko. Ay, baka bacon na. Kaya... Ay, mo! Uy! Wild! Namimiss mo yung ganung pagtanggap sa'yo ng mga tao. Ang audience ay nag-e-evolve din. Tulad ng mga fans noong dekada 60. Iba rin naman noong dekada 70. Iba rin noong 80s, iba rin yung 90s, iba na rin ngayon. At syempre, yung mga followers ko, although may kahit yung mga Gen Z nanonood ng show ko eh. Syempre, yung majority doon, they want to relive the 80s and the 90s. Kaya yung mga kulyala ang audience ko. Ngayon, mga nanay ng kulyala ngayon. Parang nakakatawa naman pero may mga bata na nanonood sa akin eh. You've seen my shows. They come and they know the songs. Pero being at this age, I enjoy performing for people of my generation too. Kasi alam kong gets sila eh. So, my rapport with them. Doesn't matter kung anong edad mo. Senior ka na ba? Hindi pa. This January, I'll be 57. I don't feel like it. And I know in my heart, hindi ako nagyayabang. I know I don't look it also. So what's the problem? Tabi ko nito tong edad. So at least, the next time we apply for a visa, senior ka na. We don't have to Wala na linya. Lance, ikaw naman, ano naman yung song na tumatak naman na talaga maaalaala ng mga tao? Well, it became a minor hit, yung You Are The One. Umabot naman siya ng top 8. Ano yung mga lyrics na? Paano yun? Well, that time kasi sobrang in love naman ako sa girlfriend ko. Akala ko siya na. So, I wrote a song na You
are the one. Ano yun? Ba't pakisample nga ng Because konti? you are the one that I'm living for, sweet baby. Sa bahay ba ninyo, kantahan din kayo ng kanta? Oo nga, no? Come to think of it, let's jam this nga, let's try this. Pag may ideas lang, Hindi kayo nagkakaraoke? Ay, hindi. Bandi? Hindi, weird, no? Regularly, if you're working in an office, your way to relax is to express, siya yung ganun. Yung trabaho namin is singing, so yung relaxation naman namin, no. Pero nakakanta kayo ng duet. meron siyang mga ginawang kanta na nagka-cameo ako as backup or Yeah. sa chorus part lang. I don't think Wala pa we tayong have, duet. we should. Yeah. maybe. Ikaw bilang kapatid, ikaw bilang kuya, kontento ka ba sa kuya mo? Gaano ka kasaya? 100%. Ikaw kuya, sa bunso, Ang dasal ko, kung meron talaga mga susunod na buhay, sana itulit kapatid ko. Dahil ikausap eh. paano at ano ang posibleng makasira sa inyong relasyon bilang magkapatid? Wala. Parang wala. Kasi kaya lang magkakaroon ng ganun mga because of misunderstanding, really understand each other. Kaya I don't think magkakaroon ng puwang para magkaroon ng clash. Ang isa pang dahilan kaya nagkakaroon ng hidwaan ng iba. Kilala ko kapatid ko eh. Kaya nag-aaway dahil hindi mo kilala yung kapatid mo. Kung kilala mo yung kapatid mo, kahit anong chismis o ano sabihin, bali wala. Plus, ano kami, what's mine is his, what's his is mine. Oo. Most of yung mga fights ng magkapatid is because of money, because of property. Let me tell you this, when it comes to money, there was a time, and iba naman yung dynamics ng kada buwan. Meron isang buwan, talagang grabe talaga yung kinita ko. Parang pag gano'n naman, sagot ko ito ngayon, sagot ko ito ngayon. May time naman, siya yung talagang grabe. Hindi mo na kailangan sabihin, dito sa common bills natin, tulungan tayo. Hindi, kuya, Normal ako sa- ngayon. Yeah, kusa lang. Kung sino yung may sobra, hindi mo na kailangan sabihin, I'll take care of it, you'll take care of it. Last, i-record natin to. Bilang bunso, ano ang gusto mong sabihin kay kuya? Thank you. Love you. Bilang panganay, anong gusto mong sabihin kay bunso? Kahit kailan, hindi ako kumukopya eh. Pero thank you and I love you too. Salamat! Kasi napakaswerte ko. Hindi lahat na kuya. Ang dami kong kabarkada na kuya din eh. Wala akong narinig kundi reklamo sa mga kapatid nila eh. Pasaway yung kapatid ko, gano'n. I never had that sakit ng ulo. Wala, we're just grateful. Eto pa, dahil sa sobrang pagmamahalan ng magkapatid, kung ano-ano aming pinagtsikahan, nakakalimutan yung pinaka-importante sa lahat. Ano nga ba ito? Nag-enjoy tayo masyado kasi. Pero, ikaw na. Yan, may bago kaming serye talaga, which is of course featured at DZRH every Tuesday and Wednesday. And forever na yan. Kasi habang may gulo yung Pilipinas, tuloy-tuloy kami magbibigay serbisyo through our acting. It is WPS, the West Philippine Sea Defender. At mapapanood rin sa Viva One. Viva Pwede One kang also. mag-subscribe sa Viva One. Anong klaseng pelikula to, Ran? Ito ay fictional, syempre, pero close to home kasi we tackle current issues. Tulad ng WPS nga mismo, West Philippine Sea. At we talk about yung how we are being bullied. At paano natin makokontra. Dito wala ka makikita mga barelo o saksakan. Gagamitin namin ang talino. At ang kung paano natin makokontra pa sa pamamagitan ng IT at ng social media. Kasi punong-puno mo doon ng fake news. At ito ay hindi nga pala pelikula, ito ay series. TV series. Pero nandun ka nung aming premiere. Para ka mo pelikula. Colossal epic. I'm really impressed with the team kung gaano sila ka-alert. Kasi ngayon pakay ng show na to, kung anong relevant na nangyayari sa bansa, ay tatalakay. Nung pinalabas yung first episode namin recently, nagulat ako. Wala naman sa shooting to, pero dahil nangyari yung typhoon, oh my God, biglang incorporated sa kwento na nagka-typhoon din. Sino-sino kayo dito? Sino yung mga bida dito? Well, unang-una, ito yung dream come true namin magkapatid. Kasama kami dito. At dito, hindi kami magkapatid. I played the commander. He plays a genius IT specialist. So, kasama rin namin dito, the lovely Diana Meneses. Si Beauty Queen, si Ali Forbes. Kasama rin namin dito, si Aja Raval, saka si Ayana Misola. Si Jeric Raval, magpapakita rin dito. Punong-puno! Siksik! Ang saya-saya tungkol sa magkapatid na Rami Raimundo at Lance Raimundo. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka sa man panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.